Ito guys, naglalakad ako kasi ang taas ng baby ko. Naglalakad ako, salubungin ko si Jeff. Oh, mingaw kayo. Grabe, nakakatakot. Dala-dala ako ng dala-dala ako ng pamalo kasi baka mamaya may aso. Kasi yung aso doon sa kapitbahay nagtahol eh. Tinatahol ako eh. Nakalapaglakad ako ng 10 minutes. So ngayon dito ako salubungin ko si Jeep kasi nag-text na ako sa kanya na ang taas ng BP ko. Sabi niya, every afternoon maglakad ako or morning. Sabi ko, hindi ako mapaglakad ng morning kasi nagla-live ako. So ang sabi ko sa kanya, na lang, sa hapon na lang ako maglakad kasi pag mag-text na siya sa akin na on the way na siya, nasa na siya sa may school ni Mackenzie, so umpisahan ko na maglakad. Pero ayun, nakachinilas na ako. Kasi wala sa planong maglakad ako ngayon. Bumaba kasi ako dahil gali ako sa taas. Gigising ko lang kanina nagpahinga po ako ng konti. Nung pagising ko, nagpahinga ko ng konti. Tapos medyo na okay na yung yung breath ko, na siya. Nagbago ako, nag-check ng aking blood, akong BP. So, ang haba, ang taas. Ang taas ng over, ang taas din ng 100 plus yung over mga lalabs. And then, 187. 187 ba? Basta ganun yung ko. Tapos yung over niya is 100 something. Kinabahan ako kagad. Grabe. So ngayon, subukan ko maglakad na ganitong oras. Ganito na lang, salubungin ko na lang si Jeff. Nakaano na ako eh. Ngayon nakapag-record ako ng 2 minutes. Tapos kanina yung stopwatch ko 7 minutes. So may na ako. Makikita ko dito ko ilang minutes yung lakad ko. Layo pala dito. Baka siya na yan. Hindi man. Takot kasi ako sa kanibal. Wala naman daw kanibal dito. Nabigla ako lalo baka mamaya lalong tumaas yung ko, yung BP ko kasi natakot ako nung pakita ko sa result. 187 yata yun. Tapos over 129, parang ganun. Ang laki ng over. Wala naman akong kinakain. Yung kinakain ko kanina lang naman rice at saka pinanghalian ko. Ayoko na nga maghapon na, mag-skyflex na lang ako. Rice at saka ba yun? Fish. Pero hindi ko yata mahintay si Jeff. Ang layo na nalakad ko. Na lang. Babalik na lang ako. Ito is 4 minutes yung record ko. Naka 10 minutes na ako. Tapos babalik ako pa uwi. Naglulubat. Naka 10 minutes na ako. Wala pa si Jeff ngayon. Babalik ako ulit. Lalakari ko naman ng
balik 10 minutes. So may 20 minutes ako naglalakad. Kaya lang hindi na mabutan yung ano ko. Ay. Kasi ngayon lang ako nagla-live, nag-record. Hindi ko na siya mabutan. Siguro pabalik na ako ngayon. Mawala na itong record ko kasi nag-signal na lubat siya eh. Yung pauwi na ako. Baka behind me nandyan na siya mamaya konti. Bago isip ko, sa July 15 na ako alis. Pero yung gusto ko umalis sa July 15. Kaya lang yung flight kasi natin ang naghintay ako sa tawag bukas ng aking travel agent. Gusto ko magpakuha ako ng ticket before or third week of July or second week of July. I don't care. Kasi may pera na naman. May pera na kasi pangkuha. So, kahit wala akong pera, basta may pocket money ako ng konti, at saka meron naman akong pera na darating din every week. So, dyan na ako magpapaano sa Kasi gusto ko na talaga may maintenance ako. Natakot ako kanina pagising ko na hindi naman ako nag-check agad. Pahinga man muna ako ng konti. Wala eh. Halata si Mama Mary sa akin. Sana hindi maabutan pa ito pagdating ko sa bahay. Yan, 7 minutes na yung record ko. Pagdating ko puhon dyan sa Pinas, lagi akong mag-jogging, lagi akong mag-bike. Kami ng mga bisdak, sila ni Hari, si ni Maripi, ni Barbie, yung mga tabatchoy. Lakad kami ng madaling araw, gising kami. Si Marlon, yun ang guide namin. Guide ang ginagawa ko noon, nagja-jogging ako. Bababa kami sa bahay 4 o'clock. Kami ni Intay Nadit. Hindi Bernadette. Tapos, yun, nagja-jogging kami sa CCC. Saan ba yun? Yung yun ba yun? CCC. Tapos mauwi kami sa bahay, tag 7 o'clock na, 8. Diretso na lang kami magkain ng puto. Namimiss ko yung mga moment na yun. Sa palengke, sa merkado. Diretso na kami kakain sa merkado. Okay. Napilitan gud no? Ganun pala yun, no? Pag may kinakatakutan ka, pilitin mong gawin ang bagay na tamad kang gumawa. Ganito tamad akong gumawa dahil mag-isa lang ako, hindi ako na excited, ganun. Tamad ako maglakad, tamad ako mag-exercise dahil hindi ako nainganyo eh. Walang nag-guide sa akin. Oh. So ngayon kahit walang mag-guide sa akin, ginagawa ko na dahil may kinatakutan ako na baka tumaas tapos bigla akong may stroke, yung ganun. Diyos ko, wag naman. Kailangan pa ako ng pamilya ko, kahit sila nilirini na lang, hindi yung lahat na pamilya ko na nangailangan sa akin. Yung na lang, si Rini na lang, he needs me. Laba ko ni Rini at saka sa mga pamangkin ko. Kahit yun na lang. Kasi may pamilya na ako na hindi nila ako kailangan eh. Iba yung kailangan nila sa akin. Pero hindi lahat-lahat. Yung result ng blood pressure ko earlier when I woke up,
yung result niya, bakit kasi mag-English pa ako, tapos bulol-bulol naman. Yung nag-BP ako kanina, yung ano niya, yung 187 over 120. Yun, parang nabigla ako. Malayo pa yung amin, naka 10 minutes na akong record. Hindi ko rin biglain na dandahan lang din, parang iba yung ano ko pakiramdam ko, yung nagbe-breath ako, parang umano yung puso ko, yung heart ko. Kailangan mapahinga ako ng pahinay na lang. Lord, huwag mo akong pabayaan, Mama Mary. Kailangan ko kayo. Nandito ako sa malayo mag-isa. Walang kamag-anak, walang partner sa buhay. May kasama naman ako sa buhay, pero he don't care. Hindi siya nagkikare kung anong maramdaman ko. Pero nung nabulag siya ng 1 buwan, ako yung naging nurse niya, naging caregiver, pati yung gawain niya sa opisina ginagawa ko. Sa online, mag-open sa laptop niya. Hindi lang naman niya inisip. Panay ko sa kanya, may pera ako dito. Hindi daw sapat yung pera ko na magpa-check up sa doktor kasi ang mahal daw ng Pero mga lalabs, nung doon pa ako sa Poughkeepsie, kinuha niya ako sa Poughkeepsie, may health insurance ako. Nagbabayad ako ng $40 every week. Tapos, nung pagdating ko na dito sa kanya, kinausap niya ako na turn off ko na lang yung i-down ko na i-give up ko yung insurance ko. Kasi siya na daw bahala sa akin. Kaya ikarga daw niya ako sa insurance niya. Pero walang nangyari. Ang katwiran niya nung isang araw na hindi daw ako pwede kasi hindi kami kasal. Kailan mapapakasal daw kami. Hindi, panay sabi niya kasal, hindi, walang nangyari. Tapos, marami siyang kasinungalingan. Hindi niya sinabi sa akin lahat-lahat na naka5 beses na pala siyang nag-married, nag-divorce. Kung hindi ako naglinis sa office niya, sa bahay, doon nakita ko iba-ibang pangalan ng babae. Pero, wala naman din ako doon kasi, pero sinungaling talaga siya. At saka, hinihintay ko sanang magpakasal kami. Kailan biglang nawala na sa isip niya pagkatapos siyang nabulag. Tapos iniinsulto pa ako niya. Harap-harapan ng anak niya, tinawag niya anak niya na bibigyan pag daw mangyari sa kanya. Pabigyan daw ako ng 20%. Kaya kung hanapin yung 20%, kahit more than 100%, kaya ko yun. Sabi niya, hanap kami ng work dito sa lugar niya. Para sa akin. Oo. Sa Poughkeepsie kumikita ako ng pinakamababa 400. Dadalhin ko na yan sa bahayang $400. Pinakamataas sa akin 500. Kasi kumikita ako ng 600 plus tapos kukuhaan pa ng tax. Yun. Kasi masipag ako mag-work. Hindi ako tamad mag-work. Mas lalo ako natatamad pag sa bahay ako nakahinto, walang ginagawa. Gusto may ginagawa ako. Tapos, ngayon dito sa kanya, yung naging cashier ako dyan sa tindahan naging cashier ako. Sa price shopper. Kumikita na ako ng 200 a week. Ayun yung aso. Para sa kanya ito yung dagdag ko. Pero nakala ko 200 a week. Hindi nakakalahati sa kinikita ko. Tapos yung 200 plus a week, kuhaan pa ng tax. So naglilinis lang ako ng 1,000 plus. Tapos walang maiwan sa akin kasi sinisin ko na yan sa pamilya ko. Kasi hindi ako nagwo-worry sa sarili ko. Kasi may pagkain naman ako, may insurance, may health insurance. Ko talaga yung pamilya ko kasi mahal ko naman talaga sila.
At hanggang ngayon hindi ko sila iniiwan. Kaya lang, mula nagkaroon ako ng ano, ng friends sa ano, yung kapitbahay namin, wala na, lahat na nagbago. Kasi takot sila na maagad ang atensyon, gano'n, etc. Wala, hindi na naibigay yung kailangan ko na may kausap palagi. Hindi, kasi pag titawagan nila ako, pagising ko sa umaga, tawagan nila ako, yung load nila, tamang-tama lang para sa kanila. Nasa mga kailangan, sa mga, sakto lang sa tuyo nila. Yung problema ko, hindi ko may sabi. Yun, hindi nila alam kung ano ang buhay ko dito sa kamay ni Jeff. Yun ang mga lalabs, nag-imot ako. Yun ang mga lalabs, nag-imot ako ngayon dahil iniisip ko kasi kung baka may mangyari sa akin. Mas gusto ko itong, kung may mangyari sa akin kasi tumaas yung dugo ko. Pag may mangyari sa akin, sana maano ito ng pamilya ko na mahal ko talaga sila. At hindi ko sila ipagpalit kahit kanino man. Kahit, kasi family is family talaga. Kumikita ako sa ano, yung, lahat, 6 years, almost 7 years na ako dito. Wala akong naipon. Dahil, yung sahod ko, diretso na sa pamilya ko. Pinaghati ko na sa kanila lahat. Okay lang yun. Basta masaya sila. Ayan, malapit na ako mga lalabs. Naka-record ako ng 16. Oh my goodness. Naglalakad ako ng ano. Naglalakad ako ng, kanina hindi ako nakapag-record ng 17. Siguro yun nasa likod si ano, Jeff. Ay, hindi pala. So, yung lakad ko, almost 30 minutes. Okay rin. Napagod kasi ako, humina yung voice ko doon niya pag nag-record kasi paakyat kasi yung ano eh. Oh, tingnan mo nag-cramp, nag-ano na yung ano ko, mga paa ko. Medyo magaan na siya at saka sumakit. Nabigla yata sa 30 minutes na lakad. 30 minutes na lakad kasi ano, ito may hindi ako na-record ng ano eh, ng 8 minutes. So, tapon ko na siya mga lalabs. Kasi andyan malapit na. Naglalakad ako na ano. Pero ako nakalabas na longga. Tapos, ano, nakapaa. Pero may braha. And nagre-record ako para makarating ito sa pamilya ko na I really need someone to ano ba yun English ba dyan nga kailangan ko talagang tao na ano makiramay sa mga problema ko dito. Yun. Tingnan mo kung hinintay ko pa siya. Lubat na ako. Hindi pa siya nakarating. Nakautot-utot na ako ha. So, 19 minutes.